Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dungagi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kundo na kamoy pagtuo, ngayon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro. Maluka ka o balhin sa dagat o kinimutuman kaninyo. Pananglitan, adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero, nigabot niya gikan sa uma. Ingnon ba ninyo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon. O nya pagtapis og silbihi ako. Humaniini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa kasulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mauusab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami, o nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Magandang tanghali sa ating lahat. Nabusog na ba kayo? So ngayon, ito yung pagmuni-munihan natin, itong sinabi ni Saint Jose Maria Escriva. Sabi niya, do everything for love. Do everything for love. That way, there are no little things. Everything is big. Wow. So kung ang lahat ng ginagawa natin ay dahil sa pag-ibig, sabi niya, there are no little things. In that way, there are no little things. Everything is big. Everything is great. When we do everything out of love. And then, i-connect natin sa Ebanghelyo. Kapag meron kang nagawa nga kabutihan, and then, nasa sentro na yung pagpupuri sa'yo. Ano ang dapat nating gawin? Ito, hindi tayo mag-desire ng pagpasalamat. No? Dahil yan ang duty natin to serve. Kaya nga, isa sa mga official title ng ating Santo Papa, Servus Servorum. Servus Servorum. The servant of all the servants. Sabi niya dito sa Ebanghelyo, ang isang sa Tagalog sulugon, alipin, katulong, angayan ba siya na pasalamatan tungod kay dahil ginampanan niya yung kanyang tungkulin? Sabi ni Kristo, hindi. Gayon din kayo. Ganon din kayo. Ganon din tayo. No? Sabihin mo lang, ako po ay alagad kay Kristo at gumagawa lang ako sa katungkulan ko. No? Minsan sa atin, when we do good works, no, naghahanap tayo ni i-appreciate. Walang nag-appreciate sa akin. Akala ko i-appreciate ako sa sawam ko. Akala ko i-appreciate ako sa sa mga anak ko. Bihira naman itong mga anak ko. Ang ganda ng intention ko. Ang ganda ng ginagawa ko, pero hindi nila na-appreciate. Ang sabi ni Kristo, hindi kailangan tayo pasalamatan.
every time we do good works. No? Dahil yan talaga ang ating bukasyon. Yan talaga yung nature natin. No? At kung hindi ka ma-recognize, be it. Hindi nasulat yung donation, yung pangalan ko sa donation. Babawiin ko na yung donation ko. Dahil hindi kayo nagpapasalamat sa akin. At ngayon, after marami pang hindi nakakumpisal. Magpakumpisal pa ako mamaya hanggang matapos. And then after sa misa, mag-exercise ako. Hindi ko alam ilan yung i-exercise ko. Kahapon 2. Yung isa ay legion ang pumasok sa kanya. 1 legion is 5,000 to 6,000 demons. No? So, marami palang demonyo. Isa lang yung katawan, ha? Hindi ko alam ilan yung sa atin. So, Satan is real. And then, alam nyo, bigla lang gagalaw kusa yung kanyang kamay. At gagawin ng demonyo, mag-masturbate yung demonyo. Uy, nakagising niya, nag-masturbate na ako. Gumagalaw lang kusa yung kanyang kamay. No. During exorcism natin, Darwin, nasa kamay kami nakatira. So, yung mga demonyo, mag-localize pala partly sa ating katawan. Sabi ng demonyo sa akin, Darwin, bakit nagpari ka? No? Sana hindi ka nagpari. Amin ka sana. No? And then, binubuli ako ng demonyo. Kaya ka nagpari dahil broken-hearted ka. Personalay na ito, ha? Personal. Kaya nga, I beg to disagree sa yung awitin ng mga choir ba? Hindi ko alam kung kinakanta nyo ito. Kung wa kay kamamaron, kung wa kay gugma, kung wa kay gikanta na ninyo? Supak ko ng kanta, ha? Kaya nasupakan ako ng kanta, ha? No? Kung gano'n, ha? Di ko ganahan ng kanta, ha? No? Kung wa kay gugma, kung wa kay gugma, magpari ka na lang, no? I beg to disagree, no? O, hindi na ang iudinahan kung wa mahigugma. Kaya nagpari ako kay binilag ko. Kanta ni Father Ruel. Kina na nagpari ka because of love. Muna, balik tayo sa Ebanghelyo. Hindi dapat pasalamatan kung magpakumpisal yung pari. Hindi dapat. Yan ang nararapat na gawin ng mga pari. Kung magdaos siya ng misa, hindi dapat pasalamatan. Uy. No. Magpasalamat ba tayo kaumano? Mga pasalamat. We are doing it. We are unprofitable servants of the Lord. No? Sabi dito ni ito yung challenging moment natin. Recognition that God does not need our work. Ulitin natin, minsan nagtatampo tayo sa Panginoon. Lord, nagli-minister na ba ako, ha? Nawa po siya mo gahatsa ko kay pangayo, ha? No, kada-adlaw ba ako simba, Lord? Misagway misa mo, simba siya ko, Lord. Ngayo ko nimo nga ayuhon si tatay. Ako ba yung gidadari, ha? Pantig di nimo ayuhon, ha? Nagli-minister na ba ako? Tungod kay atong ikuan ang Ginoo, kinibitang i-challenge. Diba niya, all your good works. Recognition that God does not need our good works. Many fathers point out that God is not enriched by our good works, but rather, we are enriched by doing them out of love. Dahil perfect ang Panginoon, eh.
Hindi na siya kailangan ng mga maganda ninyong gawain. Hindi nag-increase ang pagkapanginoon ng Panginoon. Dahil mabait ka. Ay kung magtatampo ka ngayon, kapag hindi mo ako pagalingin ngayon, Lord, no, hindi na ako magsasamba. Kahit hindi ka magsamba bukas o sa sunod na linggo, hindi nakuhaan ang pagkapanginoon ng Panginoon. Dili alkansi, ang ginukita si alkansi. Kaya kita'y nang inahanglan, tayo ang nangangailangan ng Diyos. Buti nga, tayo ay nandito. Buti nga, nilikha ka ng Panginoon. Buti nga, nandito ka. Hindi ka ginawa nga unggoy. Thank you, Lord, hindi ako unggoy, no? Sabi ni Brother Jando, so, may unggoy dito sa Anas, doon sa Valencia, no? Marami ding unggoy dito, Brother Jando, sa Lila. Pagdating na dito, nasaan ang unggoy, Father? No? Humarap ka sa salamin. Makita mo na yung mga unggoy. Ngayon, praise be to God. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Dapat dublihin natin yung pagsamba natin. Bakit? Yan ang nararapat. Yan ang tamang gawin. Dublihin natin ang sakripisyo natin. Bakit? Hindi to add more grace. Yan ang nararapat. Sabi dito, our good works are valuable. Hindi nangangulugan ha, ay hindi na ako magsagawa ng mabuti dahil hindi naman ito makadagdag sa Panginoon. Our good works are valuable, but not because they add something to God, but because they orient us to Him, fulfilling our vocation, and allow divine grace to work in us. So, ang linaw, no? So, yung mga maganda nating gawain, dublihin natin. Para, anong intensyon? Para makabayad tayo sa kabutihan ng Diyos. Alam nyo, hindi natin mababayaran yung kabutihan ng Diyos sa loob lang ng ating buong life existence natin, hindi mabayaran. So sana po ay hindi tayo tatamarin sa pagsakripisyo ng marami. At huwag kayong maghintay na i-appreciate kayo sa kabutihang loob ninyo. Wag. I am doing these things because this is my vocation to do the good and only the good. Amen? Kahit wala pang mag-appreciate sa'yo, kahit wala pang mag-abiba sa'yo, hindi ako na-appreciate ng mga anak ko. No, hindi ako na-appreciate ng nanay ko. Hindi ako na-appreciate ang dami kong nagawang kabutihan. Hindi na ako gagawa ng kabutihan. Nang luod na ko. Itong Ibanghilyo ngayon, mga kapatid, ay nag-inspire sa ating lahat to do the necessary things because it is our calling. Yan talaga yung bokasyon natin. Kung minsan ako, huwag kayong magpasalamat sa akin. No? I am doing it. I am just a profitable servant of God. Kung magpakumbisal ako, yan talaga yung nararapat. Well, nag-reflect ako at nagdadasal, no? Ngayon, yung mga 2 linggo, ako na ang nagpakumpisal dahil kulang yung araw ko kapag hindi ako makapatawad ng mga kasalanan. No, I will use this power so that a lot of people will receive the grace of purification. Anong natanggap sa mga nangumpisal ngayon? Grace of purification. Ano yung grace of purification? Napatawad na lahat ng kasalanan natin. Wow! Bakit mabigat yung puso ko, Father?
Ilang taon ka na hindi nangumpisal? Oh. Ilang taon ka na hindi nangumpisal, no? First communion pa ako, Father, no? Nangumpisal. Ilang taon ka na ngayon? 75. Hindi ko na alam, Father, paano mangumpisal. Minsan tuturuan ko, no? Basahin mo yan. Bless me, Father, for you have said. Anong kasunod, Father? I-mention mo na lahat ng kabalastugan mo. Lahat mga kasalanan na mo itago. No? And then we receive the special grace, the grace of purification. Pero, na-purify tayo, napatawad yung kasalanan natin, pero hindi nawala yung punishment. Yung parusa sa kasalanan, nandyan pa yun. Kailangan bayaran pa natin. Hindi tayo mapapagod. Napapagod ka na. Hindi ka pa nagbayad. So, paano natin babayaran? Hindi, dublihin mo yung kabutihan mo. Dublihin mo yung sakripisyo mo na ibigay sa Diyos araw-araw. Just imagine, napapagod ka. Ikaw pa yung nagkasala. Tayo pa yung napapagod. Kaya nga, dadaan pa tayo sa purgatory. Bakit? Napatawad na ako sa kasalanan ko. Yun na. So, dapat, anong gawin natin? Para mawala yung parusa. Kaya may indulhensya. Indulhensya. Anong indulhensya? To remit the temporal punishment, the omission of the temporal punishment of the sins which are already forgiven. Misay una to. Unsa ang indulhensya? Pagtangtang sa silot sa sala. Nga napasaylo na. Hindi connected siya sa confession. Unang parang makadawat mong indulhensya, kanang kumpisal, makadawat mong indulhensya, ana. Unsa ding indulhensya? Pagtangtang sa silot. Yagwa kay indulhensya. Unsa may mga indulhensya? Di na ako i-search na ninyo, no? Kaya di na ako i-discuss. Ang indulhensya, may pagtangtang sa silot sa sala. Mo ng corporal works of mercy, dublihon ni mo ang pagkaayo, dublihon ni mo ang sakripisyo. Kaya na, uy, kamatay ni mo, nakabayad na ka sa silot, di na ka matug purgatoryo. Uy, sirit ka imong kag, murag kwites. San Pedro dito, busy kayo, no? Makurat. Uy, kanina pagali ka namatay. Kanina ka pa namatay. Bakit ka dumiritso sa langit? Nakatanggap ako ng plenary indulgence ng San Pedro. No? Partial indulgence, partial lang sa parusa ang nakuha. Plenary indulgence, lahat ng parusa ang nakuha. So, dinidiscuss na po yung partial at plenary indulgence sa mga talk natin. I-search niyo how to gain partial at plenary indulgence. Yeah, by doing it, you never only enjoy the grace of purification, but the omission of temporal punishment. Wow. No? Example, may naglibak nimo, may nagmarites sa'yo, and then iaalay mo sa Panginoon. Yan. Nakabayad ka, partial indulgence. No? Wadyo ko katubag, Lord. No? Pagsunod adlaw ni tubag man ka, tawa na dugangan ang silot. Kung alam lang natin ito, we will increase practicing and receiving the indulgences. Example, sila from galing ito sa Lindaville. Itong pagpunta namin dito, pag-awit namin sa simbahan, indulgence yan, partial indulgence. Itong pagpunta niyo dito, nakikinig kayo sa turo ng simbahan, partial indulgence, partial of your punishment na kuha. Pero plenary indulgence, ang ganda sa plenary indulgence. Lahat ng parusa sa kasalanan mo ay mawawala when you gain plenary indulgence. Nadin-discuss ko na po yung about plenary indulgence sa YouTube channel natin. At sana dagdagan ninyo yung ating kaalaman, no? At gigising ka na lang na
willing na magsakripisyo ng marami, willing na gagawa ng kabutihan araw-araw. Dahil gusto mo na mabayaran lahat ng parusa sa kasalanan na napatawad na. No? Hindi automatic na mawala yung parusa kung napatawad ka na. Napatawad din yung mga kasalanan natin. Pero yung parusa na natili. So, araw-araw, babayaran natin yan sa ating mga kabutihan. The grace of God will operate when we cooperate. So, dito tayo sa mga 5 minutes lang na additional catechism patungkol sa temptation. So, hindi na po ito homily ha. Catechism na po ito. Sabi ni Father Chad Rifferger, ang gandang aklat na ito, the ordinary attacks of the evil spirits are two. The snares, yung bitag, yung trap, yung pain o paon. Pangalawa is the temptation. Sabi niya dito, sa kanyang aklat, ang ganda ng aklat na ito. Sabi niya dito, kinuquote niya si St. Augustine. St. Augustine's, there are 3 different phases in temptation: suggestion, pleasure, and consent. Suggestion consists in the proposal of some evil. So yung demonyo magsuggest, no? Saan siya magsuggest? Sa ating isipan. Example, sa paggising mo sa umaga, nagalit ka na sa asawa mo. And then, i-amplify niya yung negative thoughts mo, yung biases mo, suggestion. And then, you are pleased entertaining that negative biases. Ang sarap magalit. Ang sarap manimaos. Ang sarap mag-revenge. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Pleasure. And then consent. Dahil inaalaw mo yung biases natin. Hindi mo pinaprocess, pinupurify yung isipan natin. So minsan, yung virtue, di ba may 4 na virtue ako kahapon na sinishare sa inyo. Una, the virtue of prudence. Pwede gagamitin yan ng demonyo, na prudent, pero you never promote the virtue of prudence. But the other way. Prudence, pangalawa, justice, pangatlo is temperance. Dito muna tayo sa temperance. Yung temptation ng demonyo using the virtue, parang virtue of temperance, pero hindi pala tunay na virtue. Temperance disguised as control. Diba yung temperance is moderation? Legalism or self-worship. So akala mo yung cardinal virtue of temperance ang na-practice natin, pero hindi pala. False disguise. It can become rigid control, obsession with self-discipline, and even vanity. So malinaw na malinaw. Instead, moderation, no? Kinukontrol mo na yung asawa mo, wala na siyang freedom. Kinukontrol mo na yung anak mo, instead discipline, pero kinukontrol mo na, wala na silang freedom. Hindi na sila makapagsalita dahil kinukontrol mo na sila. No? Yung temperance is balance. You strike for a balance. In medio stat virtus. Ulitin ninyo. In medio stat virtus. In the middle, the virtue will grow. Paano tayo tutubo niyan? We are controlled by others. We never exercise freedom.
Yung moderation, it will lead us to authentic freedom. True virtue, temperance, moderates desire for pleasures and brings balance. Ano pala itong temperance? Moderates our desire for pleasures and brings balance. No? Kung wala ng balance, yung buhay natin, parang ano ba? Yung bangka sa kabilang may katig, both sides. Kung walang katig itong sa kabila, dali ratama, malunod. No? Temptation, disguise, yung temperance, moderation, disguise, I am practicing self-control. But really, it's pride. Bakit kinokontrol mo yung mga tao sa paligid mo? Because of pride. Ikaw lang ang masunod. You never listen. Pang-apat na virtue is fortitude. Ano itong fortitude? The divine strength. Matatag. No? Ligon. Kaligon na ikan sa Ginoo. But ang temptation sa fortitude, the virtue of fortitude, false disguise, Satan can turn fortitude into stubbornness. Ano itong stubbornness? Hindi ka na makikinig sa mga magandang idea galing sa asawa mo. Hindi ka na makikinig. Fortitude ako Fortitude. Hindi yan fortitude. Stubbornness yan. No? That refuses wise counsel. Kailangan natin. Two heads better than one. No? Kaya nga, ang simbahan, nag-promote ng synodality. To walk together. Minsan tayo ay to walk alone. Gusto ko ng alone lang ako. Ako lang mag-isa. Hindi ka maging matibay dyan. No? Sabi dito, true virtue of fortitude gives us strength to persevere in doing good. Not doing bad. Even in hardship. Ano yung fortitude pala? Bibigyan ka ng lakas ng Diyos na magpatuloy kahit marami ang hindi sang-ayon sa ginagawa mo. Ngayon, yung gumagawa ng mabuti ngayon ay masama na. Example, hindi lahat pero may mga politiko. Kapag hindi mabigay yung gusto nila na kickback, hindi ka mananalo sa bidding. Meron ding mga politiko na sila pa yung politician, sila pa din yung contractor. Sana all. Sila din yung supplier. Sana all. Woe to you. And then, kung tatayo ka, na masama yan, conflict of interest yan, your honor, honorable. Ang tawag natin sa kanila, honorable. Anong gawin? Mawala ka bigla sa pagka-engineer. May nabasa ako sa Facebook. No? And then, ginawa niya yung husto. Sa sunod na araw, wala na siyang trabaho. Kailangan natin ng tunay na fortitude sa mga araw na ito. Alam nyo naman, nag-file tayo ng kaso, no? Sa mga politiko na bumibili ng boto sa Valencia, Bujol. Di Valencia, Bukidnon. Pinafile natin ng kaso hanggang ngayon. Bakit? Kailangan natin ng fortitude. Maraming galit kay Father Darwin ngayon. Shout out. Nanonood sila. At isa sa mga witness natin, pinuntahan doon sa bahay nila. At sinabihan, alam nyo ba na hindi natin alam saan pupunta ang mga bala? Nag-ano na sila ng bala.
Mm. Dahil siguro, may plano na sila na i-silent yung witness nila. Pero alam nila, alam ba ninyo, hindi tayo natatakot sa bala. Siguro lang, ngayon pusil ana diri ni Father Darwin, di mabanhaw na eh. Yung mabanhaw na eh. Alkansi dyan mo. Nabanhaw na ba rin akong idol? Uy. Karon, padayon gapunta. Ni chat na rabapot. What can I do? What can I help you? No? Ano yung maipaglingkod namin sa inyo? Yung witness natin ay mini-message na. Pero kailangan magpatuloy tayo, mga kapatid. Dahil ang nagawa ng kabutihan ngayon, yun na ang masama. Totoo, hindi. So, ayaw lagsupak kaya nga atong boss. Atong boss, si representatives. Uy. Luoy na ka itong naso, no? But, ayaw mo kawag paglaom. Kamu nga na adinhitanan, tayong lahat dito, tayo ang pag-asa. Amen? Tayo ang dapat hindi mawalan ng lakas ng loob. So, alam nyo, na-dismiss yung kaso namin. Nag-celebrate na sila. Okay lang kung hindi pa sila bumili ng boto. Nagpapasalamat pa sa Panginoon. Thank you, Lord. Na-dismiss ang kaso ni Father Darwin laban sa amin. Sino ka rin Panginoon na pinapasalamatan nila? Panginoon sa liwanag o Panginoon sa kadiliman? Kailangan tatayo tayo. Hindi dahil nag-revenge tayo. Dahil iniibig natin ang Diyos. Amen! Dahil iniibig natin ang bawat isa natin. Amen! Kamata lagi mo. At hindi pa katapusan ng mundo. Sinabihan ko yung mga fiscal, nagsisimula pa ako, dahil kung hindi man mabigay, dahil malakas itong mga pinafaila natin ng kaso, maraming koneksyon. No. Pinipetisyonan nga ako sa ating mahal na obispo. Ipatransfer ako. Just imagine, 20 captain, barangay captain, pumunta dun sa office ng ating mahal na obispo dahil hindi nila ako nagustuhan. Gusto nila ng vote buying. At yan naman ang source of corruption. Kailangan, mga mahal ko na nandito, tatayo tayo. Hindi lang tayo makipag-away, tatayo tayo. It's enough is enough. Amen. Alam nyo, kung wala ng vote buying, yung mga tunay na may puso ang mapipili natin. Yung mga nanalo ngayon dahil sa pera, they are contaminated by mammon. They are contaminated by the spirit of mammon. Kilala nyo si mammon? Uy. The demon of greed. The demon of greed of power, the greed of money, the greed of wealth. No? Gusto natin na kung maglingkod man tayo, ano yung mabigay natin sa bayan? Ano yung mabigay ko? Ito yung tunay na paglilingkod, mga kapatid. Ano yung maibigay ko sa simbahan? Hindi ano yung makukuha ko sa simbahan. Ano yung makukuha ko sa kaban ng bayan? Enough is enough na po. No? So, ginagawa natin yan out of love. Not out of hatred. No. We love all the politicians. We bless all the politicians. We pray for all politicians. Alam nyo, kung may mga politician ngayon nakinig na minilyon na yung bangko ninyo sa bangko ninyo, hindi dahil sa inyong salarian, dahil sa kickbacks. Uy, isauli nyo yan, hindi yan sa inyo. Gagastuhin nyo pa, magturtur pa kayo sa labas ng bansa.
okay lang. Sariling pera ninyo yan. Pero galing sa 10% is OP, mahiya naman kayo. Wala kayong hiya. Uy. Totoo, hindi. Para hindi kayo mapurgatorio for how many years? Oh, hindi kayo dadaan sa purgatorio, isauli nyo yan. Isauli nyo yan. Ibigay nyo yan sa charity. Kailan, Father, ibigay? Now na. Baka mamatay ka bukas. Now na. Repair the damage that you have done. Until ngayon, baga gapugnaong. Kaya ang mga tao, ang kurakot kuno sa Amerika, they will go to jail. Ang mga kurakot diri sa Pilipinas, they will go to the US. Sana all. Okay, pero kabaw mo, dato, mayaman na mayaman tayong mga Pilipino. Sayang dahil hindi natin napili yung tunay at totoong leader. Amen? Ano yung dasal natin? Let us ask God. Let us increase our faith. Lord, give us like Moses. Amen? The new Moses in our time, we need you to liberate us from the slavery of corruption for how many decades? For how many, not decades, centuries. No? We need like Moses to stand against Pharaoh, to stand against corruption. Pero hindi lang tayo makipag-away. Amen? Dagdagan natin yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa bayan ng Diyos. Palihog manindog atong ipadayag karon